Hello, Sagittarius, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yun nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nag-resonate po kayo. Thank you. So, first message ni Sag is opportunity. Ayan. So, napakaswerte ninyo sa ngayon. Oh my God. Talagang swerte kayo. Kasi, meron kayong opportunity, meron kayong fulfillment, 'di ba? So, sobrang ganda nito. Kasi unang-una, yung fulfillment, big sabihin nito na kung ano yung minimithi mo, ano yung mga heart's desires mo, ano yung siguro pangarap mo, 'di ba? That is coming to fruition. Kaya magkakaroon ka na ng sense of fulfillment, kasama na dyan yung contentment. So talagang, kumbaga parang ito yung time wherein masasabi mo na parang wala ka nang hahanapin pa. Yung ganon, no? So, napakaganda. Kasi yung pagiging fulfilled mo, 'di ba? Ibig sabihin nito na masayang-masaya ka, no? Hindi lang ito yung ordinaryong saya, but this is the joy, joy na mararamdaman mo sa puso mo. Kaya napakaganda ng pangyayaring ito. Maaaring yung mga wishes mo nandito na, maaring na mo na, nararanasan mo na, pwedeng gano'n. And also, there is an opportunity coming your way. No? Merong oportunidad na dadating. Merong oportunidad na lalapit sa iyo sa ngayon. At kung ang opportunity na to could be related to any area of life. This could be related to anything, no? Kaya napaka-blessed mo sa ngayon. Po pwedeng an opportunity na to is an opportunity related to an adventure. Po pwedeng kayo ay mag-adventure, po pwedeng kayo ay magta-travel, po pwedeng kayo ay merong pupuntahan. Po pwedeng yung adventure na to is literal, no? Na talagang kunyari gagawa kayo ngayon ng mga bagay, you're going to embrace something that you've never done before, no? As in totally new for you, no? Yung ganon, yung susubukan nyo pa lang talaga sa ngayon. So, good luck sa'yo. So, tignan natin kung ano pa yung pinakamensahe ni Sagittarius sa ngayon. So we have surrender the drama. No matter how emotionally charged the situation, remain calm and don't contribute to the drama. Okay? Staying centered will help resolve the issue more quickly. Ayan. So, wag nang, ang tawag dito? Wag ka nang maging parte or iwasan mo na maging parte ka ng drama, 'di ba? Ng buhay ng iba. Maaari kasi na there could be also people that are going to try to drag you to their own drama. So as much as possible, kung wala naman itong sa iyo, kumbaga kung hindi ka naman talaga ang tawag dito, directly involved dito sa sitwasyon na to, as much as possible, iwasan na lang yung ganun, 'di ba? Kasi kung hindi naman kayo kasali diyan, dinadrag lang kayo ng kung sino man, tapos pwedeng anuhin din ninyo, patulan din ninyo, 'di ba? So, magkakaroon lang kayo ng problema. So, whereas, if you're just going to avoid it, 'di ba? As much as possible, iwasan mo na lang kasi mas magandang wala kang dyan, wala kang kaparte, wala kang kaaway, 'di ba? So, yun. So, iwasan na lang as much as possible. Do not be part of somebody else's drama, 'di ba? Or do not be part of somebody else's problems, ika nga. So, what else? We have surrender your desire to control people. Being over controlling can sabotage relationships. To more effectively achieve your goals, back off, regroup, and give the situation some breathing room. Okay? So, yun. Maaari na ang iba sa inyo rito, baka you're experiencing uh, controlling other people, 'di ba? Maaring ang iba sa inyo, baka hindi rin ninyo, kasi sometimes hindi rin natin napapansin, 'di ba? Na we are becoming controlling of other people na pala. Yung parang tayo na pala nagpapatakbo ng buhay nila, 'di ba? Minsan may mga ganong nangyayari. Pero this is an
this is an advice para sa inyo, if this message resonates with you, na being controlling can sabotage relationships regardless kung anong klase ang relationship mo with the person. So, pwedeng regardless if it is like jowa mo or kapatid mo or anak mo, 'di ba? Depende sa inyong sitwasyon. But yes, makakasira talaga 'yon ng relasyon, na kumbaga alam mo 'yon, they have their own lives din, 'di ba? So, yeah, as much as possible then let them be, 'di ba? Parang ganun. Kaya, yeah, so this is a reminder, no, na regardless kung kahit anumang klaseng relationship mo sa tao, when you try to control that person, eventually masisira yung inyong relationship, no? Kaya kailangan pa rin na mas maganda na magkaroon ng breathing room between you and another person. So, what else? We have surrender your need to always be right. Sabi dito, give others the gift of letting them be right. Be yielding, not rigid. This will help resolve conflicts and improve your relationship. Ayan. So, parang related din siya, diba? Dito sa surrender your desire you to control people, diba? This is also, giving the person or the people around you the right, 'di ba? Para mag-express din sila ng sarili nila, na makapagpahayag din sila freely ng kanilang mga nararamdaman, ng laman ng kanilang isipan, yung gano'n, 'di ba? Ang tawag dito? Be sabi dito, be yielding, 'di ba? At parang be considerate din, 'di ba? Yung bigyan din natin ng room ang ibang tao to explain their side or to express nga their feelings and emotions, ang thoughts nila, and allow them also to be heard, no? Yung ganon. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.